Kamusta kayo mga kababayan? Keep safe, no? Kasi kakatapos lang ng malakas na ulan, bumaha rito sa amin at ngayon medyo malakas pa rin yung hangin kaya mag-ingat kayong lahat. So anyway, pag-usapan natin yung sinasabi ni Sandro Marcos, yung kwento niya tungkol doon sa endorsement. Hinihingi siya ng endorsement dito kay PRRD. Itong sila BBM, kasama niya, yung tatay niya, humihingi ng endorsement kay Pangulong Duterte. Ang galing niyang gumawa ng kwento na despite na malabo sa katotohanan at malayo sa katotohanan, kinuwento pa rin niya. Malakas lang yung loob. Malakas yung loob na magkwento ng kasinungalingan. Bakit natin nasabing kasinungalingan? Kasi alam naman natin before election may mga pronouncement na itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam naman natin kung babalikan natin yung mga nakaraang pangyayari bago yung election, sinabi mismo ni Pangulong Duterte na hindi siya mag-i-endorso ng kahit sinong presidente kapalit niya. 'Di ba? Hindi siya mag-i-endorso. Pangalawa, sinabi rin niya sa harap mismo ng mainstream media nung tinanong siya kung mag-i-endorse ba niya si BBM that time kasi tag team na silang dalawa ni VP Sara 'di ba? Yung anak ni PRRD. Ang sagot ni PRRD doon, hindi niya i-endorso pa rin si BBM kasi nga sinasabi niya na spoiled brat itong si BBM at the same time weak leader. Yun yung pagkakasabi ni PRRD So, kaya medyo malabo talaga sa katotohanan yung kwento nito ni Sandro Marcos. Ang tingin ko lang dito guys, kwento lang ito, parang feelers lang, no? Feelers lang para merong pag-usapan lang yung mga tao at hindi nakakonsentro doon sa nangyaring kalamidad ngayon na yung pagbaha, 'di ba? Yung maraming talagang lubog sa baha yung mga kabahayan, yung ibang mga lugar lagpas tao pa yung baha, maraming napinsala para hindi masentro doon yung usapin. So feelers lang talaga itong kwento na ito. At the same time, nagpapabango siguro ng pangalan kasi malapit na yung election 2028. Siguro baka gustong tumakbong bilang senador. 'Di ba?